Amen? Ako lagi kong kinokontrol to, sabi ko, isip, ang ganda ng misis ko. Lagi naman gano'n. Pag nandito ang asawa nyo, lagi nyo titingnan niya pag natutulog sa gabi. O ako, asawa ko, pag natutulog, nakapikit ang mata niya, tinitingnan ko yan. Sabi ko, Lord, pagkaganda-gandang nilalang na ito, saan ba nang galing ito? Titignan niyo yan. Asawa ko, tapos papadalangin niyo. Ganyan, Panginoon, sana itong asawa kong ito, mawala na ang mga peka sa mukha. Tabunan niyo ng maraming foundation. Hallelujah. Tingnan mo, misis ko, gumaganda. Last week, di ko siya binabangkit. Wala dito, nandyan ngayon eh. Mahirap na pag-uwi ko, baka mahanting. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Kaya sasabihin ng iba yung paninigarilyo, hindi raw yung kasalanan. Naku po, mag-iingat kayo dyan. Lahat ng bagay na ginagawa mo sa iyong katawan upang ito'y masira, kasalanan. Amen. Yung ginagawa ko na minsan masyado akong busy sa trabaho, nakakalimutan ko mag-almusal, kasalanan niya. Bakit? Pag nagkasakit ka, kalooban ba ng Diyos na magkasakit ng tao? Hindi. But sometimes, tayong gumagawa ng bagay na ipagkakasakit natin. Amen. Diba? Para matanggal ka sa trabaho, minsan ikaw ang gumagawa ng bagay na yun. Diba? Totoo yan. Kaya kailangan naka-mindset tayo. At anumang pag-aari nyo sa katawan ninyo, sa Diyos yan. Amen. Katiwala ka lang. Kaya kapag alakang tigil ng kahihit-hit ng sigarilyo mo, mula pa nag-umpisa ang gawain, sinasabihan ka na ayaw mong makinig. Pag dumating sa iyo ang sakit, doon mo maaalala si Brother Ronaldo. Amen. Gagalit ka pa sa akin, linggo-linggo ko sinasabi. Amen. Kapag wala sa atin ng Diyos, ang ating isip at katawan ay kinokontrol ng kaaway. Amen. Sabi dito, ang katawan natin ang templo. Ang isang templo ay isang bahay, dalanginan. It's a living thing. Kaya ang katawan ng tao, buhay yan. Diba? Kaya sabi, it's a living sacrifice. Ang unang hinihahandog sa Diyos ay ang ating sarili. Bilang buhay na haing kalugod-lugod sa Kanya. Paano ka magiging kalugod-lugod sa sarili kung yung mga bisyo mo hindi mo maiwan-iwan? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung simpleng bisyo mo hindi mo maiwan? Kapatid, kung simpleng bisyo hindi mo maiwan, wala kang puwang sa kaligtasan. Amen. Tandaan niyo yan. Kung simpleng bisyo hindi niyo maiwasan, wala tayong puwang sa kaligtasang alok ng Diyos. Amen. Bakit? Ang kaligtasan mas mahirap puntahan. Ang dadaanan mong daan makipot. Sobrang kipot. Marami kang kailangang iwasan. Kaya dito sa gawain ni El Shaddai, lalo sa mga bagong atin, marami kayong madidinig na nagpapatuto ditong nagbago ang buhay. Amen. Dating sugaron, ngayon nagmamadyong na lang. Amen. Marami ditong dating sugaron, ngayon hindi na tumataya. Amen. Dating mahilig sa babae, ngayon lalaki ng hilig. Hallelujah. Wala nang hilig. Bakit? Honest na sa asawa. Amen. Marami dito dati lasinggero. Ngayon, ano na? Matuwid na, hindi na umiinom. Amen. Amen? Kahit pasyal-syal, hindi mo mapapainom yan. Marami dito mahilig manungayaw, magmura, tulad ni Brother Ronald noong araw. Ngayon, hindi ka na nadidinig ng mura kahit nagagalit ka. Hallelujah. Nagagalit ka pero hindi ka na nagmumura. Amen. Amen? Dating ang uso, matutulis. Ha? Salubong ang mata. Malaki ang butas ng ilong. Ngayon, nagagawang umiti. Amen. Yan ang taglay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. It can make you smile. Diba sabi, smile and the whole world smiles at you. Praise the Lord. Diba? Kanta ni Sister Rosie yun, ano yan? Pag umiti ka, buong mundo ngingiti sa'yo. Hindi ka makakita ng nginitian mo, sinimangutang ka, walang gano'n. Diba? Iyan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, paano natin makokontrol ang ating sarili? Sabi doon, kapag wala ang Diyos sa atin,
mahihirapan tayong kumontrol. Bakit? Kontrolado ka ng kaaway. Amen. Kontrolado ka ni Taking. Amen. So sabi dito, ito maganda to Romans chapter 7, 21 to 25. Gawin niyo itong quote sa Facebook niyo, ha?